May isang napakakilalang banda na laging inaakusahan na sila yung nang-aagaw lagi ng Islam at gustong mauna. Diretso na natin. Ben and Ben, ang dami sinapawan na ang kamikaze, ang Tanyo Marco. Tama lang yun. Kasi hindi ko sikat kayo, wala dapat yung mauna eh. Kasi kapag sa industry ng music, kailangan mo maging professional. Nasa professional. So pinalalabas mo ang professional ang Ben and Ben. May nag-invite sa kanya para sa isang fundraising event sa probinsya. Ewan ko kung hindi niya alam na simbahan yung tutugtugan niya. Tapos naka-split na gano'n dancing queen na nila. Ito hindi nyo alam na simbahan yung nag-invite sa inyo na doon gagawin yung event. Kasi paid event yun, fundraising na. Pagtaro pala yung mga tapos dumadancing. Julie! Baka nadaan na sa makeup. Hindi talaga ako fan. Tingin mo natural beauty sila. May nagparitoke na ba? Wala na, pinuto ka na yata iba. Check the mic and make sure it sound right, boys. Alright, nandito tayo ngayon sa Salta Live Studios. Andito ang mga musicians. Total maraming issue ngayon sa music scene. Tingnan natin yung opinion ng mga musikero tungkol dyan. Ang una siguro, ito lagi natin naririnig to, yung sapawan sa sequence. May isang napakakilalang banda na laging inaakusahan na sila yung nang-aagaw lagi ng Islam at gustong mauna. Diretso na natin. Ben and Ben, ang dami sinapawan na ang kamikaze, ang Tanyo Marco. Tama lang yun. Ano opinion nyo doon? Okay lang ba na porket sikat na banda ka, magdiduman ka lagi ng unahan mo yung banda? Esra? Bakit? Kasi hindi ko sikat kayo, wala dapat yung mauna eh. Pagka parang mauna yung nakaline up, dapat susunod pa rin. Hindi kayo nasasabi mo lang yan kasi hindi ka masikat. Paano pag ikaw yung nandun? Hindi, siguro. Siyempre magiging ano ka na. Kumbaga, as a professional eh. Kasi kapag sa industry ng music, kailangan mo maging professional. As a professional. So pinalalabas mo ang professional ang Ben and Ben. Parang gano'n na ka. Hindi ko mabanda. Ang tapang yun, ha? Pero, Tama naman yun, professionalism. Doesn't mean na sikat ka na, hindi dapat na, na masahan ka mo na ibang banda. Eh, pagdating siguro sa ganyan, ang pinaka-solusyon dyan is yung mga nag-handle ng events. Na kumbaga, it doesn't mean na nagreklamo sa inyo yung, yan, dahil ka niya, Ben and Ben, na dapat sila yung mauna kasi by name siguro, I don't know the reason kasi hindi ka nakakagahan ng updated. Depende pa rin sa production team or sa nag-handle ng event kung sino. And sana sa mga production team dyan, unahin po ninyo yung kung ano po yung plano. No? Sumunod tayo sa plano para di tayo magkaroon ng negative conflicts. well, sige, sinasabi mo kasi, dapat yung prod team, sila yung papatakbo ng show, they should stick to the plan. Kaso nga pag may mga malalaking banda talaga, may ganyan. Lalo na pag yung lumalagari. Nangyari na dati kila Joshua yan eh. Dito tayo sa Centris eh. Inantay natin kasi lumagari pa from another gig. Tapos nung sumampa, pinaalis lahat ng tech, may mga sariling tao. Tagal. Up, down, down. Alala mo yan? Hindi ko po alam yung nangyari. Nag-front na kayo dun sa Centris. Alam ko lang po may burger ako. Tapos ang tagal, inaantay namin. Last band sila, galing pa sa Lagari. I'm sure. Ganun ang mangyayari. Either na mag-aantay kayo kasi hindi pa doon sila dumarating. O inunan nila kayo, kailangan nila sumampagan kasi lalakarin yun. Kasi ganun sila kayo demand. Pero tama ka, nandun din talaga sa sa organizer. Kaya siyempre, minsan binapraso na sila. Depende sa tao yun. Di ba? Kasi kung talagang marespeto ang tao ka, hindi mo gagawin. O ikaw, Joshua, dyan sa sapawan ng Ben and Ben. Idol mo ba ang Ben and Ben? Nakikinig po ako ng Ben and Ben kaya wala akong comment. At talaga, kung ikaw, halimbawa, tumutugtog ka tapos bigla ka sinapawan, ay ikaw na yung sasampan. Pero dun kasi sa issue nila parang production yung pinapoint nila na At fault. Opo. May mga ganyan eh. Isa yan, so, lagi Ben and Ben ang nasa issue niya. So kung laging na-involve ka sa ganyan, tingin ko there must be some truth to the allegation na talagang nambabraso kayo para unahin kayo.
Si Julian, kasama natin. Si Julian. Nabalitaan niyo yung nangyari sa Julian kanya. San Jose. Oo. Sa simbahan niya. May nag-invite sa kanya para sa isang fundraising event sa probinsya. Ewan ko kung hindi niya alam na simbahan yung produkto niya. Tapos nag-split na gano'n dancing queen na nila. Bakit siya ng dancing queen, tapos nasa altar. Ikaw, anong tingin mo doon? Kasi kung ako yung artist, hindi ko alam dun sa sitwasyon nila kung ano pong nangyayari. Pero kung ako po yung dumating dun sa lugar, ako na yung mahihiyang Kita mo na. Kasi ang sinasabi ni Julian, wala akong magagawa, yung sparkle ang naglagay sa akin. Tapos ang dami lumalabas na comment sa social media. Hello, nasa right age ka na. Dapat alam mo na kung ano yung tama o mali. Ganun yung sinasabi. So, kumbaga, the people are not buying the excuse na sinunod mo lang kung ano yung pinapagawa sa'yo ng handler mo. Kumbaga direct doon pa rin papasok yung professionalism. Kasi kumbaga di ba, kung kagaya nga sinabi niya, nilagay siya ng smart. Siyempre as a professional, gagawin mo ano yung ano, kung nasa Manila. Kumbaga siguro kayo yung practice mo. Tapos di mo ano. O tama ka doon. On the other hand naman, hindi mo pa iwi-weigh ngayon yung sitwasyon. Gagawin ko nga to dahil tinuohan namin itong event na to. Pero parang inappropriate yung kanta ko, yung bihis ko, na dito pala gagawin sa loob ng simbahan. O ikaw, anong tingin mo to? Well, for me, siguro kasalanan ng organizer yun direct. Kasi, first and foremost, syempre, kapag ikaw kukuha ka ng isang artist, no, kailangan maglapag ka ng kung saan yung location, magkano yung PF, di ba? So, dapat, aware din si Miss Julia sa right? Doon na, kung ano yung place ng, ano niya, ng happenan niya, or performance niya. So, yun nga, ang problema po doon, siguro nga, hindi sinabi ng organizer na dito ka mag-perform sa church. Kasi kahit sino naman po siguro na tao, di ba? Or musician, singer, or singer, ayan, or artist, aayon sila sa event na pupuntahan nila. So, for example, ayan na, sa church. Pag church, syempre, kailangan may performance. So, what I'm pointing is, yun na nga, hindi siguro siya na-update about dun sa ano nila. Kumbaga nagulat po siya na... Pero kung ako nandun sa sitwasyon mo, Pero kung hindi ko gagawin. Ikaw, hindi ako, kung alam kong inappropriate na, hindi ko gagawin. Kasi dapat na-foresee mo na ikaw tatamaan. Yung promoter o producer at saka handler, hindi naman sila celebrity. Hindi naman sila harap sa tao, ikaw. So, Mas siguro direct, inisip pa rin siguro ni Julio yung pala niya. Kasi syempre, parang producer, parang ayun nagbibigay sa kanya ng work. Kasi pag di niya gawin yung bakit na siya mag-prune. kasi pareho, pwede kang parang i-bash. Alin ang mas pipiliin mo, malagay na sa sitwasyon na alin doon. Yung kumanta ka ng gano'n sa harap ng altar o hindi ka kumanta. Mimili ka doon dapat. Yun yung sa deepest moment situation. Oo. Tapos marami yung nagsasabi na imposibleng hindi nyo alam na simbahan yung nag-invite sa inyo na doon gagawin yung event. Kasi paid event yun, fundraising na. Hindi yung pwedeng gawin sa labas kasi mapapanood ng lahat ng tao. Hindi mo na kailangan bumili ng ticket. Kaya yung ginawa sa loob para bibili ka ng ticket para mapanood mo. Kaya gawin mo na. Altar pala yung ano, tapos dumadance yung So, yun na. Julie! Sabi ko nga dyan sa post ko, baka gusto nila magkaroon ng mapuspos ng Julie spirit. Yun na tao. Joke. Isang issue pa pala tungkol sa Bini at saka Olivia Rodrigo. Si Olivia Rodrigo, nakatapos na ng concert, 1.5 lang yung ticket niya. Ano masasabi niyo? Hindi ka naman kasi bet yung Bini. Hindi ko bet. Mabili kasi papanoodin mo lang yun kasi maganda sila eh. Maganda ba sila lahat? Hindi si Mika. Baka nagdaan na sa makeup. Hindi talaga ako fan. Musically, Hindi ako, ano, sa music, anong ikaw, composer ka eh. Anong tingin mo sa music ng Bini? If you wanna speak, sugar on Magaganda po kanta ng Oo, Bini. kita mo na. Pumasa. Musically may ano din naman eh. Pumasa. Malalim nga yung mga ano nila, instruments nila. Pumasa. Ikaw, Aaron. Music, maganda yung ano, compose. Maganda lahat. Especially fan kasi ako sa mga bass line. Maganda ng mga lines nila dun. Yung itsura, yung packaging. Packaging, I think everything can be beautiful as long as may makeup. Hard? Nadadaan lang sa makeup. I mean, ano naman, hindi naman siya sabi na nadadala sa makeup. I mean,
ano lang, naging factor siya na dumadagdag sa pagiging Sa tingin mo, natural beauty sila? Hindi. May ano na doon? May May nagparitoke na ba? O ina-advise mo ba na magparitoke? Hindi naman. Well, Sa akin mo, balance naman eh. Oo, balance naman. Ay, may magandang tanong yun. Tingin mo, may kailangan magparitoke doon sa bini, magpa-nausulit? Wala na, pero token na yata iba. Ay, issue yan. It takes one to know one. Diba? Kailangan. Kailangan. Ito. Sakto, no? Pero hindi, sa alam mo, ano yung accepted sa Korean. Sa bagay. Yung SB19 na, saan pa ba, di ba? Mga lalaki pa yun, pero lahat yun. Ito. Kiram ng mukha. Ako nga, may paparitoke. Ayun! Wala akong pere. Ayun na. Ano yung paparito mo? Bibigyan ka ng chance. Buong grabe ka naman. Uy, insulto kay Lord yun ha. Ayun. No. Isa pang issue dyan sa Bini, yung lumalaki na nga daw mga ulo. Pero, on the other hand, may point din naman sila doon. Humingikas sila ng privacy, di ba? Nag-start yun na parang kumakain sa labas yung family ng isang member. Tapos kinukulit sila ng mga tao na magpa-picture. Nagsabi yung isang member na sana bigay nyo na sa amin yung private life namin. Eh, ang dami nag-react doon. Di ba gusto nyo ng fame, kasikatan? Tapos nung nandyan na, biglang sabi mo, ayaw mo na. Huwag ka naman mag-ano. Totoo naman yung sabi ng musicians mo. Kasi kumbaga dapat bagong pasukan yun, kung talagang sisikat Alam ka, niya. ready ka sa mangyayari na ganun. Kung gusto mo lumabas sa pamilya mo, well, sikat ka naman na, punta ka dun sa mga mamahaling lugar. Yung hindi ka talaga papansin. Diba? Kung dadalhin pa kasi sila sa public place na talagang pangmasa lang din, eh, no choice Hindi ka ba talaga. dapat din naman mag-mature na rin naman yung audience, yung mga tao? Kumakain. Kumakain naman. Respect the privacy. Kaso yun nga, hindi natin pwedeng i-please ang mga tao. Well, Kumbaga, ikaw talaga mag-a-adjust sa sarili mo. tapos after that, eksena naman sa airport, mga naka-face mask sila, di ba? Pinaas na naman sila doon na bakit kailangan itago nila may itsura nila. Eh, ang sabi, utos daw ng management nila yun. Ano yun? Kasi wala na namang COVID pero naka-face mask sila lahat. Anong tingin niyo to? Nagpipiling sikat? O Hindi, kasi sikat na sikat talaga? naman na talaga sila eh. Hindi direct, for ano lang, without, Wala na eh, wala nang COVID eh. So, kahit ba, wala nang hindi rason. natin alam. Tingin ko, kung ikaw yung fan, parang ba't mo pinagdadamot na makita? Kaya lang kasi parang tingin ko, takot sila sa karoon na sakit. Kaya Okay. kahit walang COVID, Kumbaga kasi siguro dahil din sa sunod-sunod nila performance. Pero ito na ngayon ang nangyari noon. So after that, nagkaroon na nga ng reaction yung mga tao na bakit kailangan ko face mask yun. Ayaw niyo bang makita namin kayo? Nung ginawa nila sumunod na lumabas, mas nilalaan nila yung imbis na face mask. Medyo po. Nagjabag, nagmaskara na talaga. O anong reaction mo Eh, doon? talaga, pang ano lang yun, pang dagdag trending na lang yun, para pag-usapan ko sa social media. Hindi ba? Nagpukurot ng fans? Oo, para pag-usapan ka lalo. Eh, hindi mo sa ginawa nila, pinag-usapan sila lalo. Oh yeah. Siguro parang ano na rin, marketing strategy na rin siguro nila, para mas lalo silang pag-usapan. Pero tingin ko, mali na din. Kasi dapat nagpakita ka ng ng humility doon. Hindi nagyabangan yung, sinisitan mo kami doon sa face mask, o eto kayo, Japo Walkies. Di lalo hindi na papakita mo ka na. Tapos alam mo ba, ginawa ng mga mga ibang fans, doon sa hotel yata sa Cebu ba yun, kinakatok yung nila. May problema doon siguro, hindi, paano nakaabot yung fans sa nila? Hindi. Kung ikaw naman ay naka pa rin naman doon eh. Nakabook ka rin naman doon, belated ka rin doon sa hotel na yun. Ayun, lang. May karapatan ka naman ng mamasyal, mag-roam around the hotel. Ang problema doon, nalaman nila yung room number ng mga Bini. Kinakatok daw in the middle of the night para magpa-picture. Eh yun naman talaga, grabe rin naman. Pero wala tayong gagawa doon. Ganun sila ka-trend. Sige na, ito na, picture na! Yan ang maganda, back to back sa Ben and Ben. Ben and Bini. Ben and Bini. Tapos magtatala sila kung sino yung mauuna. Tama. Papayag kaya ang Bini na mauuna ang Ben and Ben? Abangan ang susunod na kabanata. Ayun na yung mga natin, opinion ng mga musikero sa mga nangyayari sa music scene ngayon. Pero
abangan nyo yung kwento nila. Kailan nila ilalabas. Ayun. Hindi lang. Tapos abangan nyo rin sa 2028, magiging ano si Mr. Chair. Mr. Chair. Party list. Party list ka. Ano ba? Ito, may party list. Ako sa kanya. Children's party list. Servisyo sa bayan. Ay, totoo yan! Servisyo sa bayan mo. Meron pa bang gano'n? Parang wala na. Mga servisyo ang gusto ko. Extra service. That's the service. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boy.